Nagbibigay po ng atraksyon sa mga turista mapaaraw man o gabi. Pero sa kabila ng magandang hugis nito ay may nagbabadyang panganib para sa mga residente na nakapaligid sa bulkan. Alamin natin kung bakit nag-aalburuto na naman ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa ating bansa, ang Mayon Volcano. They call it the world's most perfect cone. Pero sa likod ng ganda nito, may nakatagong bagsik. Anong mga indikasyon ba ang nagbunsod upang itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon? Magandang gabi sa iyo, June. Ayon sa PHIVOLCS, dumadalas yung mga naiitala nilang rockfall events. Ibig sabihin, senyales yan na dumadami yung lava na inilalabas ng Bulkang Mayon. Hindi ito drill. This is real. Ang Bulkang Mayon, gising na naman. So, yun nga, dahil meron tayong magma sa ilalim na umaakyat, yung mga nahuhulog-hulog ng mga ilang buwan mula November hanggang mga naunang mga nahuhulog na mga bato, mga rock falls. Ito yung mga lumang lava na naiwan noong 2023 eruption. Noong 2023 kasi may naiwan pa siyang lava dome ang tawag namin. Hindi naman talaga lumabas lahat. And dahil meron kang bagong magma na umaakyat, tinutulak niya ngayon yung luma. And ito na ngayon yung nakikita natin sa gabi na mga nahuhulog, na nagbabagang mga bato. Bakit nga ba nagwawala ang Mayon? Simple lang, hindi na makalma ang magma. Ang tawag dito ay magmatic unrest. Binabasag ng magma ang mga bato sa loob ng bulkan habang pilit itong umaakyat sa bunganga. Hudyat ito na handa na itong sumabog anumang oras. Yung PHIVOLCS, nag-devise kami ng alert level scheme. From 0 to 5 yon. For every volcano na nagsasabi ko ano yung estado niya based on yung sa mga parameters, mga data na pinapakita niya, yung behavior niya. Now, pag 0 po, ibig sabihin normal or walang abnormality dun sa bulkan. Pero hindi po ibig sabihin nito na na again, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga phreatic eruptions po, kahit alert level 0, pwedeng mangyari yan, lalo na sa isang aktibong bulkan. Now, habang tumataas po yan, yung alert level, may corresponding po na abnormality kami nakikita. So, pag 1 po, ibig sabihin medyo tumataas yung mga bilang ng mga lindol, or meron kaming nakikitang anomaly, baka tumataas yung sulfur dioxide. Pero pag ganun, pero it could be other reasons, hindi ibig sabihin na may magma. Now, alert level 2 naman po, bahagyang tumataas na yung mga parameters na yon, mas nagiging abnormal siya. And then, pero kapag alert level 3 na po, doon na po kami nagre-recommend na merong evacuation na mangyari. Pero in either case po, kahit po actually alert level 0, sinasabi po namin, nare-recommend namin na dapat wala talagang tao na nakatira sa loob ng permanent danger zone. And then, habang going back to alert level 3, habang umakyat na po ta 4 and 5, mas nagiging po yan, mas nagiging violente na yung eruption. Pagdating naman sa Mayon Volcano, between 4 and 5, habang mas naging violente, nagre-recommend na kami na i-extend yung areas na kailangang evacuate. In general naman, pagdating sa Albay Province, yung mga tao doon, naiintindihan nila kapag sinabi namin na mag-evacuate. Yung local government, pag sinabi na mag-evacuate, sumusunod sila. Pero yun nga po, kapag habang tumatagal sila sa evacuation zone, mas medyo nagiging problema na yon dahil siyempre kailangan nilang, bagamat may ayuda silang natatanggap, mas gusto pa rin nila na para ma-maintain naman yung dignity nila ay magtrabaho sila.
Sana hindi kami pabayaan dito sa evacuation kasi hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito. Mula January 1 hanggang January 6, 2026, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 340 rockfall events. Hindi ito usok. Ito ang tinatawag na pyroclastic density currents. So, yung mga pyroclastic density currents, ito ay kung as a brief description lamang, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, at mga volcanic gases. Dumadaos-dos ito sa slope or dalisdis ng isang bulkan ng napakabilis. Umaabot ito ng mga between 30 and 60 kilometers per hour at napakainit. Umaabot din siya ng mga 600 degrees Celsius. Daang-daang pamilya na ang nasa evacuation centers. Isa itong paraan para maiwasan na magkaroon ng casualty. Kaya nga po na-designate natin 6 km permanent danger zone dahil yun yung base sa historical record, doon kadalasan nagkakaroon ng mga casualties. Fortunately man, yung provincial government of Albay is very proactive pagdating sa mga permanent danger zone. Talagang hindi nila pinapayagan na merong permanent habitation doon sa loob. It's good naman na it's a direct na eruption ng Mayon volcano. Walang na namamatay since 2000. Bawal pumasok ngayon sa 6 km permanent danger zone. Ito ang pinakamahirap na bahagi, ang paghihintay. Sasabog ba ito tulad noong 1814 na nagbaon sa Kagsawa? O magiging mabagal at tahimik lang ba ang daloy ng lava gaya noong 2023? Meron tayong tatlong senaryo na tinitingnan. Yung unang senaryo ay ganito lang, yung matahimik na naglalabas ng lava ang Mayon volcano. Nangyari na yan noong 2014 at yung huli yung 2023 eruption. Pero yung senaryo na yon, maaring ibig sabihin nito ay medyo matagal-tagal bago matapos yung eruption. Yung 2023 nagsimula siya ng June, umabot siya hanggang Nobyembre ng 2023. So halos 6 na buwan, kalahating taon. Sunod na senaryo ay maaring simula lamang ito at mag-progress siya into a more violent, mas violenteng eruption, mas aktibong eruption, kagaya noong yung 2018. Meron kang mga lava fountain, yung pagbuga talaga ng lava at merong mga pagputok na nangyayari. Yun, medyo maiksi lang, mga 2-3 buwan lamang na activity. Pero still, medyo violente. Yung pinakahuling senaryo na medyo napakababa ng possibility, pero nandiyan pa rin yung possibility, is yung ito, napaka-violente na eruption. Kagaya nung nangyari noong 2000 kung saan nag-declare tayo ng Alert Level 5 dahil lumalagpas na ng 6 km permanent danger zone yung mga pyroclastic density currents. Yun ang pinakahuling senaryo, yung very violent. Pero sa tatlo na yon, based on our assessment, ang pinaka-umiiral ay yung unang senaryo, yung parang 2023 lamang na eruption ang mangyayari. Ayon sa PHIVOLCS, dahil kasasabog lang noong 2023, hindi pa masyadong nakakaipon ng pressure ang Mayon para sa isang mega explosion. Pero hindi rin dapat maging kampante dahil hindi naman inaalis ang posibilidad na magkaroon pa rin ng malakas na pagsabog. Dahil yung titingnan natin yung haba ng pagitan ng mga eruption, halos wala pang 3 taon yung pinakahuling eruption, 2023 lamang. So sa tingin namin, hindi gaanong nakapag-ipon ng pressure ang Mayon para magkaroon ng violenteng eruption. 5 taon ang average na pagitan ng pagsabog ng Mayon. Pero bakit parang nagmamadali ang Mayon ngayong 2026? Yung may on the average may sinasabi na between 5 and 10 years. Pero nakailang eruption na si Mayon na kumbaga ay pinuputol niya yung na yon or hindi siya sumusunod dun sa
average na yon. Halimbawa na lang ay noong 1993 hanggang 2000, so 7 taon. And then nagkaroon ulit ng eruption ng 2001. So halos isang taon lamang. And then 2006, siguro mga 5 taon. And then after 2006, 2009, halos 2009, 2010, halos 5 taon. Pagkatapos noon, 2014, 5 taon ulit. And then 2018, yan din, mga 5 taon din ulit. 2023, again 5 taon, pero ngayon nga po 2026 nagkaroon na naman ng eruption, so mga 2-3 taon lamang. So hindi naman po, actually maganda nga yun to na na yung frequency ng eruption ay nakakatulong sa Mayon Volcano para ma-maintain niya yung kanyang perfect cone. Maling isipin na lava lang ang panganib sa pagsabog ng bulkan. May mga invisible at mas mabilis na banta na hindi mo aakalain. Yung hazards ng ashfall, yung kaya natin pinagbabawalan yung ating mga piloto na magpalipad sa ibabaw ng isang aktibong bulkan ay dahil baka nga magkaroon ng mga pagsabog at magdulot ng yung pagbuga ng abo. Yung abo ay bagamat parang mga buhangin lamang siya, kapag ito'y nahigop ng isang sensitive na na makinarya kagaya ng makina ng isang eroplano, maaring magdulot ito ng pagkasira ng makina at maaring magdulot din ng yung pagbagsak ng eroplano. Ang magma ay ito yung mga lusaw na bato na tawag natin kapag nasa ilalim pa siya ng lupa. Now, kapag nilabas na po siya ng isang bulkan, tawag na po natin ay lava. Pero halos similar naman po yun, pareho lang na lusaw na bato yun. Now, yung lahar naman po, ito ay magkakahalong mga volcanic material ulit. Mga bato, abo, at nahaluan ito ng tubig. Pwedeng galing sa tubig ulan o kaya ay yung natutunaw na yelo. So pag naghalo yung tubig at itong volcanic material, yung mga bato, buhangin, yun ay magiging lahar na. Yung nagdudulot talaga ng casualties sa Mayon Volcano ay yung mga pyroclastic density currents. Yun ang talagang, dahil madalas nangyayari ito kapag meron kang phreatic eruption. Sa Albay, ang bulkan ay hindi lang isang bundok. It's a provider, a tourist spot, and a threat. As long as the ground shakes and the crater glows, mananatiling dilat ang mga mata ng bawat uragon. Keep safe, Albay. Isa po sa pinakamabisang paraan upang makaiwas sa panganib ang mga residenteng malapit sa isang bulkan. Isa sa ipinatutupad po ng mga nasa pamahalaan ay ang preemptive evacuation. Kagaya na lamang sa Mount Mayon, kaya naman sumama ang UNTV News and Rescue upang magsagawa ng preemptive evacuation, partikular sa mga nasa permanent danger zone sa Mount Mayon. Kami yung team na galing sa Sorsogon, nag-augment kami sa operation ng Mount Mayon. Pagdating namin doon sa 6 km permanent danger zone, doon sa Barangay Anuling, yung team habang papalapit po doon, hinahanap namin yung Barangay Anuling. Isa yun sa mga barangay na pasok sa 6 km radius permanent danger zone. Kaya yun, pagdating namin doon, may nakita kaming border control ng mga pulis tsaka mga sundalo. Sila pala yung nagbabantay doon sa lugar para masiguro na wala nang babalik doon sa taas.
doon sa mga pinalikas. Yun, habang nagtatanong kami, nagkukwentuhan kami ng pulis at ng mga barangay official doon, nabanggit nung pulis na meron nga silang ibababa pang isang matanda na may sakit. Hindi pa nila basta maibaba gawa ng may sakit yung matanda. Doon sa kalagayan ng matanda, bedridden na din. Yun, habang nag-uusap kami, nabanggit niya na, "Diba sir, nasa rescue naman kayo?" Sabi ko, "Opo sir, opo sir." Sabi baka pwede daw na kami na lang ang magkuha dahil inaantay sana nila yung ibang rescue unit. Sakto yung pagdating namin, sabi nung pulis, "Sir, baka pwedeng patulong na lang makuha yung matanda sa taas." Yun, agad naman na nag-prepare para puntahan nga yung matanda doon sa bundok kung saan naiwan sa pasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Nag-command na yung pulis, tinap din yung mga sundalo. Meron naman doong nakaantabay na isang team ng sundalo. Sabay kaming pumunta pataas para ma-secure na din nila yung gagawin namin na pag-evacuate doon sa matanda. Habang paakyat kami, talagang matarik yung daan. Talagang kailangan yung maingat na pag-akyat doon sa bahay ng matanda. Pagdating namin doon sa bahay ng matanda, inassist ng team yung kalagayan ng lolo, tiniyak na pwede siyang ibiyahe. Okay na daw. Okay na. Tama na. Ay, ganyan. Malit lang yung baba tayo. Sinanay po kuya? Siya po? Ang Pwede na po magsulod, sir? Pwede naman po magsulod. Ay, si tatay pa rin. Kaya pong pintuan. Lagsindat tabi ang. Hello po, tay. Hello. Kamusta po si tatay? Nakawin siya po? Nakalakaw pa po siya? Nakatindog siya. Nakalakaw pa. Tay, pwede po yung, Inamasyon. Bida. Tagaytay. Sa relocation. Apo. Bali, ano po ha? Kaya mo po tayo maglakaw pa? Hindi na. Pwede po, before me po ikaw dala po. Mabital sign po ang kanya. Para at least aram ko na okay. Ay, si kuya. Kamusta ka po, tay? Hindi na ako nakakalakaw. Hindi ka na nakakalakaw. Bali, babakboard me na lang po ikaw. Kamusta ka po? Nagkaon ka na po? Hindi pa. Mayo ka nagkipagkaon. Para sa mga nagpapalawa. Relax nyo lang po tayo na. Ikaw pang grado ko. Ang grado mo po? Hindi po ano sa grado, isang mata. Ilang taon ka na po, tay? 85. 85. Normal pa man. Oxygen, 97, 70 ko yung PR. Relax lang po. Relax lang, tay. Di mo po nahihirapan maghangos. Bahi. Okay pa man. Pinito na kami. Di ka man po nahihilo? Bahi. Dahil na. Nahilap kumayong pagkakaan. Tay, may allergies ka po sa pagkaon, sa gamot? Dahil man siguro. 140, 120. May maintenance ka tayo na iniinom? Yan yung Unloaded po. Ay, ano po? Sa high blood po? yan lang. Loperamide. Sa ano po? Kating ko lang. Katingin ko. Sana po, baka wait lang sir. Tay, magpahidoon mo na lang po muna ikaw dyan, ha? Kaya mo po maglipat? Sa Dito po.
Wihda. Maghiga ka po tayo. Luhay lang tayo, luhay lang. Sige po, usog ka po po. Sige, usog po po. Inalam yung vital sign, kinuha yung vital sign, chinek yung kondisyon ng matanda. Matapos na ma-check ng team yung kalagayan, agad na itong isinakay sa rescue vehicle, katuwang yung mga sundalo. Naging katulong natin sila sa pag-secured, sa pagbuhat ng pasyente, hanggang may secured yung ginawa po namin pag-evacuate doon sa matanda. Sinamahan pa kami noong mga sundalo hanggang doon sa papalabas, hanggang matiyak ng mga sundalo na ligtas na yung team habang pababa. Niya, nura ka mag-uwi ninda. Mahina lang ang tuhod nyo. Kaya di pa mo nakalakaw. O dahil sa pagtanda na, no? Pagdating nga natin doon sa evacuation center, yun agad naman natin na in-endorse doon sa management ng evacuation center yung kalagayan ng matanda. Pagdating din sa evacuation center, inalam din natin ulit, chinek natin ulit yung vital sign ng yung kalagayan ng matanda. One, Matapos yung ginawang evacuation, pag-evacuate doon sa matanda ay talagang masaya sa kalooban na makatulong lalo na sa mga kapwa-tao na nangangailangan. Sana po may natutunan kayo sa episode po ngayon ng Lifesaver. Ang paghahanda kapag po may nag-aalborotong bulkan ay naibigay na po sa inyo ng mga eksperto. At yung mga information kung bakit ito sumasabog at bakit ito kailangan paghandaan, dapat na isasaalang-alang na po natin sa mga panahon ngayon. Meron tayong mga information na nalaman upang maging ligtas ang ating pamilya, ang ating sarili sa mga ganitong mga disaster. At hindi po biro ang paghahanda. Kailangan po seryosohin natin ang paghahanda. Hindi rin po biro ang mga pinsalang mangyayari kung tayo po ay magpapabaya. Kaya naman, yung mga information na nakuha po natin, magagamit po natin ito upang tayo ay maging ligtas. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghahanda sa mga disaster. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.